kalahating siglo na o mahigit 5 dekada na nakikipagbunuan ang ating pwersa ng gobyerno laban sa komunistang grupo na New People's Army. Simula nang itatag ang New People's Army noong 1969, ilang beses na nasumubok ang ating bansang Pilipinas upang makipagnegosasyon at tapusin sa maayos at matiwasay na pamamaraan ang higwaang ito. Ngunit naging mailap ang komunistang grupo sa isang mapayapang usapan. Kaya noong 2018, nagdesisyon na ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wakasan na pakipag-usap sa kanilang mga figurehead na sina Joma Sison na matiwasay at masayang namumuhay sa bansang Netherlands. Dito, binago nga ng ating dating Pangulong Duterte ang estratehiya kung paano nga matapos ang hidwaang ito. At noong December 2018, nilagdaan ng ating dating Pangulo ang Executive Order No. 70 o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Malaki ang pababagong dinala ng EO70 on NTF-ELCAC sa pamamaraan upang wakasan na ang kalahating siglong hidwaan ng ating gobyerno at ng NPA. Una, binago nito ang nakagawiang military-centric approach patungo sa whole-of-nation approach o whole-of-government approach. Mula nung tinatag ang komunistang New People's Army noong 1969, ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police na ang naatasan ng ating gobyerno upang iresolba ang hidwaang ito. Simula noon, maraming buhay na ang nasakripisyo sa magkabilang grupo, maraming ari-arian at pondo na ng ating gobyerno ang nasayang dahil dito. Sa whole-of-nation approach, buong gobyerno na ang naatasang magresolba ng mga iba't ibang issue at iba pang problemang ginagamit na propaganda ng mga komunista sa pagre-recruit ng mga bagong terorista. Ang mga pulis at sundalo ay magiging security lamang ng iba't ibang proyekto ng gobyerno. Dahil ilang beses na nasumubok ang ating gobyerno na makipag-usap at iresolba sa tahimik at mapayapang paraan sa kanilang mga national leaders ng komunistang grupo. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi na isa katuparan. Kaya mas minabuti ng ating gobyerno na mga local communist armed groups ang siyang kausapin dahil sila ang totoong humahawak ng sandata at sila ang totoong nakakita ng mga issue at problema sa kanilang pamamayanan at hindi ang mga leader na masarap na namumuhay sa ibang bansa. Ang NTF-ELCAC ay creation ng dalawang council. Ang una ay ang Development Council kung saan ang lahat ng ito, magmula national, regional, provincial, municipal at hanggang sa barangay ay meron po ito. Ang pangalawang council ay ang Peace and Order Council. Tulad ng kabila, meron itong national, regional, provincial, municipal, at ng barangay council. Pag pinagsama itong dalawa, ito ang National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o ang ELCAC. Dito, sama-sama ang dalawang council sa pamumuno ng kanilang local chief executive na i-address ang iba't ibang issue o social problems na meron ang kanilang mga pamamayanan upang maiwasan na ang pagre-recruit ng New People's Army. Hindi na maitatanggi ng Task Force ELCAC o ang EO70 ay masasabing matagumpay sa kanyang misyon upang dahan-dahan natin na maipanalo at wakasan na ang gyerang ito. Makikita sa iba't ibang programa ng ating gobyerno at sa kasalukuyang administrasyon, naniniwala rin ang ating Pangulong BBM na ang Task Force ELCAC ang ating magiging solusyon upang wakasan na ang hidwaan ng ating mga kapwa Pilipino. Hinihiling ko sa ating mga kapwa Pilipino na tayo ay magsama-sama upang makamit natin ang kapayapaan tungo sa mas maunlad na bansang Pilipinas.